Isang Pinay na OFW ang pinatay ang alagang baby. Narindi di umano siya sa ingay ng sanggol kung kaya't ipinasok niya ito sa loob ng automatic na washing machine at saka pinaikot-ikot. Narinig na lamang di umano ng kanyang amo ang palahaw ng sigaw at iyak ng kanyang anak. Dahil dito ay nakakulong ngayon ang kasambahay at baka mahatulang mabitay dahil 18 months old pa lamang po ang kanyang pinatay. Iyan ang viral sa bansang Kuwait noong mga nakaraang araw lamang at ina-update ko lamang po kayo, baka hindi nyo nababalitaan dahil nasa ibang bansa nga po ito. According to my source ay umamin naman po ang kasambahay sa ginawa niya at iyon nga lang bang po ang nakakalungkot talaga ay narindi lang daw talaga siya umano sa ingay ng sanggol. At dahil dito ay nakakulong na po siya at hinaghihintay na lamang ng sentensya. At alam niyo naman po sa abroad ay kung gaano pinahahalagahan ang buhay ng bawat tao. Okay, kung maaalala nyo, di ba, si Mary Jane Veloso, 14 years guys, 14 years bago siya naisalba ng Pilipinas sa pagkabitay. Pero si Mary Jane Veloso ay hindi po pagpatay ang kanyang kaso. Ang kanya lamang pong kaso ay yung drug mule. Siya po ay napagbintangan, di ba, na nagdala ng drugs. Ayon sa mga gamit niya ay pinapadala lamang sa kanya. Pero dahil sa kanya ito nakita ay nagkaroon po siya ng kaso at umabot po yun ng 14 years guys. So, paano na lamang po kaya kung papatay ka ng 18 months old na bata, isang taon at kalahati lamang po iyon. So, kung ikaw ba yung magulang, sa tingin mo, ganun-ganun na lamang yun, na yung anak mo ay pinagkatiwala mo sa mag-aalaga sa kanya dahil hindi mo na nga kaya dahil sa busy ng trabaho, tapos papatayin niya. Hindi baga. Kumbaga tayo guys, kung tayo ay mamamasukan o magtatrabaho sa ibang bansa, mas paigtingin pa po natin yung mahabang pasensya, pagmamahal sa ating trabaho. Lagi po nating iisipin ng pagod puyat natin, ang pinaglalaanan natin ay hindi lamang po para sa buhay natin, kundi para na rin po sa mga mahal natin sa buhay, mga anak, asawa at pamilya na naghihintay sa atin sa Pilipinas. Huwag na huwag po tayong magpapadala sa inis sa galit. Lagi po nating iisipin na tayo ay nagtatrabaho para sa mga mahal natin sa buhay. Kahit po ano pang pagdaanan natin, ay lagi po tayong kumapit kay Lord at higit sa lahat, ay lagi nating iisipin, walang iibang aasahan ang mga mahal natin sa Pilipinas na naghihintay ng ating mga sahod. Kung kaya't nakakalungkot na ganun lamang po ang nangyari sa mga kababayan natin sa ibang bansa. Hindi baga, nung nakaraan lang din naman ay mababalitaan nyo ba, si Mary Jane Veloso ay nakauwi na sa Pilipinas at 14 years nga hinintay para makuha siya ng ating government para dito na siya. Nakakulong na po siya ngayon sa regular dormitory ng mga nakakulong ngayon sa Bilibid. So, ayun nga lamang po ay nawa ang ating mga kababayan ay paigtingin niyo pa ang inyong pagmamahal sa inyong pamilya para kahit anong pagdaanan natin ay kayanin po natin. At kung hindi na ho talaga kaya, may choice po kayo. Umiwi po kayo ng Pilipinas, dito na lamang po kayo magtrabaho. Kasama niyo ang pamilya niyo, buo kayo. Kahit mahirap ay matidiskartehan po iyan. At least magkakasama kayo. Walang anak na iiyak, walang asawang malulungkot, at walang anak na masisira ang kinabukasan dahil hindi kayang itaguyod ng ama na nag-iisa lamang dito sa Pilipinas. Kaya tayo mga nanay ay nag-a-abroad para po kahit papaano ay para sa mga anak natin. At naniniwala ko habang may matalinong anak, may matalinong anak ay walang nanay na kahit papaano makakaramdam ng depression. Kaya po kayo mga anak ay lagi nyo lang pong kamustahin yung mga magulang nyo, kahit anong pagkukulang nila. Lagi nyong iisipin, gustuhin man nila alagaan kayo, gustuhin man kayong bigyan ng panahon, pero kailangan talaga para sa ekonomiya, kumbaga para sa trabaho, dahil mahirap po talaga kumita ng pera ngayon sa mahal ng bilihin at wala pong
anak na hindi makapag-aral hanggat may matalino kang nanay. Naniniwala ako doon. Dahil lahat tayong nanay, kaya po nating maging ama at ina ng sabay. Pero walang tatay na kaya maging nanay at ama ng sabay. Mas mahirap po talaga, mas kaya nating maging lalaki at magkaroon ng bayag. Dahil bihira na ngayon ang nanay na kaya maging tatay at bihira na lang din ang tatay na kaya maging ina.